siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa misang ito, ipagdangal natin, alalahanin parangalan sa San Agustin ng Canterbury, isang obispo. Hilingin po natin ang kanyang panalangin. At upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ngayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakay mo sa kabatiran tungkol sa mabuting balita ang mga tao sa Inglaterra na tinuruan ng obispong si San Agustin ng Canterbury. Ang pagpupunyaging ginanap niya ay umulad nawa at pakinabangan ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pat naghahari sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang karigtan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon.
Purihin mo ang inyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya, wika niya. Ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, ahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila. Sana'y makaupo kami, katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasan ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatihin ko'y babatahin nga ninyo at kayo bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang paghahangad ng mga disipulo ni Kristo na makaupo sa kanan niya at sa kaliwa niya. By the way, ito po'y tumutukoy sa kapangyarihan na gusto nilang makamtan kapag si Kristo ay naghahari na.
Pero ang iniisip nilang paghahari ni Kristo dito ay yung paghahari na makamundo, makalupa, yung may palasyo, sinusunod ng maraming tauhan, maraming nasasakupan. Kaya hindi pa man, pumupwesto na sila sa pwesto na malapit kay Kristo para maambunan sila ng kapangyarihan ng Panginoon pagdating ng panahon. Nilahat ko na po kasi sa totoo lang, hindi lang naman yung dalawang anak ni Zebedeo ang may gusto nito. Silang lahat. Kaya kung mapapansin po ninyo, nagalit yung 10 sa 2. Hindi dahil nahihiya sila sa request ng 2, kundi dahil hindi nang gusto nila, naunahan lang sila. Kaya nga po, ang kinausap ni Kristo ay hindi lang naman yung 2, kundi lahat sila. Dahil sa totoo lang, lahat sila guilty talaga. Sipin nyo nga yun, kasama nila si Kristo. Ang Diyos na nagkatawang tao. Narinig nila ang mga turo niya. Nakita nila ang mga ginagawa niya. Lalong-lalo na ang mga milagro at mga himala. Not just that. Kasama sila ni Kristo. Kasi nga gusto ni Kristo na turuan ng kanyang mga disipulong maglingkod sa mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron pa rin sila talagang hangaring makamundo. Ang shocking pa dito, kasasabi pa lang ni Kristo ng kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. And yet, ang topic nila ay ito. This shows for me na sa puntong ito, hindi pa talaga tunay ang kanilang pagsunod kay Kristo. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit may mga instances sa mabuting balita na masesense natin may palso pang ugali, actions, decisions ang mga disipulo. Mga actions, decisions, at mga kilos, mga pag-iisip na parang hindi disipulo ni Kristo. Halimbawa, yung pagbabawal nila sa isang tao na magpagaling at gumawa ng milagro, magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo dahil lamang hindi nila ito kagrupo. Yung instance na nirequest nila kay Kristo na paulanan ng apoy ang mga taga-Samaria. Yung instance na binabawal nila ang ilang tao na lumapit kay Kristo. Halimbawa, yung mga bata o kaya si Bartimeo. And of course, not to mention yung pag-iwan nila kay Kristo sa oras ng kanyang matinding pangangailangan. Nangyari ang lahat ng mga instances na yan at maaring meron pang iba dahil sa puntong ito talaga ng pagsunod nila kay Kristo. Naglilingkod sila, hindi talaga sa Panginoon, kundi para sa sariling kapakinabangan nila. Ilan po kaya sa atin ang ganito, ang naglilingkod o tumutulong sa simbahan, pero sa pansariling interes o kapakinabangan lang. Yung, halimbawa, yung feeling na good shot tayo kay Lord dahil nakapaglilingkod tayo, nakapag-donate tayo sa simbahan, na para bang nababawasan ang ating mga kasalanang tinutuloy pa rin naman, mga kasalanang inaalagaan. Halimbawa, yung maging masipag, mabait, banal tayo sa paningin ng iba, yung pag-usapan tayo, yung hangaan tayo, yung palakpakan tayo, yung acknowledge tayo, yung affirm tayo, para makapagyabang tayo, para tumaas ang ere natin, ang estado natin. Again, ilan kaya sa atin ang ganito na hindi natin alam? Sapagkat all the while, you are thinking na ang Diyos at tao pinaglilingkuran natin, pero sarili lamang pala natin. Mahirap po ito. Mahirap na kasalanan ito. Kasi mahirap in the first place na ma-detect ito. Madaling i-call out yung kasalanan Nagnakaw, nagsinungaling, nakipag-away, nagmura. Yung mga kasalanan na obvious, pero hindi yung kasalanang natatakpan ng maraming mga ginagawa at sinasabi o pinapakitang kabutihan na hindi natin alam. Kasi nga hindi naman tayo aware na we're just longing, craving for affirmation Hindi naman tayo aware na nagyayabang na pala tayo, napakitang tao na pala tayo So you can see, pwede tayong magpatuloy sa pangit nating disposisyon dahil lamang sa marami nating ginagawang kabutihan ngayon. In a sense, yung kabutihan ginagawa natin ay parang nagiging distraction na sa atin para hindi natin makumusta ang tunay na kalagayan ng puso natin. Tingnan po ninyo halimbawa yung mga scriba at pariseo na hindi aware na nagyayabang na sila, na ang hangad lamang nila ay pag-usapan sila, hangaan sila. Hindi aware na pakitang tao na pala sila. Kasi ang dami nilang ginagawang kabutihan Nandiyan regular ang kanilang pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng limos, pagbabayad ng ikapu, pag-interpret ng banal na kasulatan at maging ng mga kautusan na para sa mga Hudyo ay daan ng kaligtasan. So,
Yung kasalanan nila sa budhi nila, sabi nga ni Kristo para silang mga nicho dahil sa labas maputi pero sa loob kabulukan, hindi sila aware. Because all the while they were thinking and they thought, lahat ng ginagawa nila ay para sa Diyos at para sa kanilang kapwa. Yan ang dahilan kung bakit sa Luke 12 verse 1 ay winarningan ni Kristo ang kanyang mga disipulo sapagkat marahil ay nakakaramdam na rin si Kristo ng ganito sa kanyang mga disipulo. Winarningan nila tungkol sa libadura, leaven of the Pharisees, which pertains to their hypocrisy and spiritual pride. So winarningan ni Kristo ang kanyang mga disipulo sa style na ito, bulok na style na ito ng mga skriba at pariseo. Kasi baka mabiktima rin sila. Nabibiktima na nga po eh. Ang kaibahan nga lang, ang mga disipulo ay laging kausap si Kristo, laging kasama si Kristo. At bukas kahit papaano sa mga sinasabi ni Kristo, kaya nagagabayan niya sila. At tulad na lamang ngayon sa ating mabuting balitang binasa, kung saan ginaguide sila ni Kristo tungkol sa tunay na pagiging dakila. Kaya ito'y reminder para sa atin sa mga lingkod ng simbahan, sa mga tumutulong sa simbahan, sa mga nagsisimba, sa mga nagdarasal at tumutulong din naman sa mga nangangailangan. Kausapin natin lagi si Jesus. Always be with Jesus sa pananalangin. At huwag nating maging excuse ang ating mga ginagawang kabutihan para hindi na tayo manalangin. Huwag nating sabihin, gumagawa naman ako ng mabuti. Halimbawa ako, sabihin ko, nagmimisa naman ako papakumpisal naman ako Okay na hindi ako mag-alat ng time para manalangin. O kaya sabihin mo, wala naman akong inaargabyadong tao. Okay lang na hindi na ako mag-alat ng time para manalangin at nagsisimba din naman ako tuwing linggo. No, huwag nating maging excuse yon. Kasi the first place, araw-araw, gusto tayong makasama, makausap ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sa panalangin ng Ama namin sumasalangit ka, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. At isa sa mga gusto niya ibigay ng pagkain sa atin, payo, gabay. Actually, mas mahalaga pa itong pagkain kaysa material na mga blessings. Yung spiritual nourishment natin, yung food for the soul natin, gusto niya na makausap tayo. At upang mas maging fruitful ang pananalangin natin, ang communication natin sa Panginoon natin, magkaroon tayo ng pag-uusisa sa ating sarili. Let us be honest to accept kung meron tayong mga signs ng craving for affirmation, pagyayabang, pakitang tao. And then, maging open tayo, maging bukas tayo sa sasabihin at ipapayo ng Panginoon sa atin nang sa gayon ay magabayan niya tayo at hindi masayang yung mga mabuting ginagawa natin at hindi rin lumala yung mga masasama ng motivation na nasa puso natin. Applicable din po ito sa mga action men and women sa pamayanan, lalong-lalo na sa ating tahanan. Pag sinabing action men and women, yung laging may ganap, laging may ambag, action agad, laging maasahan. Pakiramdaman din po natin ang ating mga sarili sa pananalangin. Mga breadwinner ng pamilya, mga masisipag na presidente ng bawat samahan, mga aktibo sa pagtulong sa mga tao, sa pamayanan, sa barangay, sa sitio. Pakiramdaman po natin ang ating sarili. Baka nagiging bossy na tayo, nagiging irritable na tayo kapag hindi nasusunod ang ating gusto, nagiging mainitin na ang ating ulo, pakialamero na tayo, self-righteous na tayo, mapagmura at malulutong na ang ating mura. Ay nako, sign na po ito na meron ng mga masama sa ating kalooban na natatakpan ng ating mga maraming ginagawang kabutihan. Huwag po nating hayaang magkaganyan. Kasi darating at darating ang panahon na kapag hindi natin ginawa ng action yan sa tulong ng Panginoon na maging aware tayo sa mga yan at alisin yung mga negatibong bagay sa ating puso na nako, darating yung pagkakataon na mababaligtad na yung sitwasyon. Lulutang na yung mga masama na yan and then ang tatabunan na ay ang ating kabutihan. Huwag po nating hayaan na magkaganyan. Kaya sa ating paggawa ng maraming kabutihan, tingnan natin, baka may namumuong kasamaan na natatakpan. Alisin agad natin yung sa tulong ng Panginoon. Huwag nating haalagaan kaysa dumating yung panahon na ang umangat ay yung mga nandiyan kasamaan at ang matakpan ay ang ating kabutihan. Hindi po maganda yan. Kaya ito po sanang biyaya, realization na makita natin ngayon mula sa ating mga pagbasa na napakinggan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong
ako na ma-detect, mahanap kung ano man yung mga negatibong disposisyon sa puso ko upang hindi lumala ito at nang sa gayon ay hindi masayang yung mga mabuting ginagawa ko. Tulungan mo po na maging tapat ako sa mga kabutihang pinagsisikapan kong gawin sa pamamagitan ng biyaya mo. At tulungan mo rin po ako na makita ang tunay na disposisyon ng aking kapwa nang hindi din man ako maloko. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung magiging tapat ka, kung magiging tunay ang pagpapakabuting tao natin. Wala namang masama, maging honest lamang tayo sa Diyos upang matulungan niya tayo na maging klaro, maging busilak, maging totoo tayo sa ating puso. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa pagkatandaan natin, yun ang tinitingnan niya. At yun din naman ang pinakamakatutulong sa atin kung sa loob ay magiging tapat tayong talaga. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na makita ang mga dapat nating makita at kailangan pa nating i-improve sa buhay natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain buhay ang ating, at talak na nagmula sa kinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Iluming dudot tayo kaligtasan, paspasan mo amang banal. Narito't aming taglay, ang tinapay at talak, inaninang pagpapagal. Habang inaalala, inako niyang sariling pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para sa San Agustin ng Canterbury ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon San Agustin ng Canterbury ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na naging siawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya.
sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming San Agustin ng Canterbury ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong maitayong mga chapels at patuloy po tayo sa pagpapatayo. Salamat din po sa inyo dahil nakatutulong tayo sa iba't ibang mga institutions na ating simbahan at sa iba't ibang mga individuals. Salamat po sa tiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell